Good morning everyone and welcome back to our channel. Ayan mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe. At sa mga gustong makisama yan dito sa ating mga pagbibigyan ng reaction and opinion sa mga issue ng bayan. Ayan mga boss, please pakihit na rin ng notification bell at para updated kayo sa ating mga video. Ayan mga boss, pag-uusapan natin ngayon itong interview ni Attorney Vic Rodriguez, ayan, regarding pa rin dito sa pagsiwalat ng korupsyon dito sa ating bansa. Ayan mga boss, pakinggan natin. Mon Tulfo, kaugnay nga po dito sa destabilization plot daw alaban sa administrasyong Marcos, kung saan si Vice President Sara Duterte daw ang financier. Ano ho ba ang inyong kabilang din si Attorney Vic sa pinangalanan doon? Ako, I cannot speak, and I'm not speaking on behalf of all others who are in the list, who made it to that list. But let me be very clear. This administration, as well as their trolls, I consider this post as similar to a troll. Okay, they abuse and abuse the term intel, A1 information, destabilization, ad nauseam, to the point that people are no longer taking it seriously, at hindi naman talaga dapat seryosohin sapagkat makikita natin na ito ay patuloy na pag-deviate, pag-deflect at pag-iwas lamang sa more pressing and real issue that's been bugging the Marcos Jr. administration. Ano yan? Kurakot at korupsyon. And I've said this in my social media page, corruption is destabilization. Kung nakakaramdam sila ng pagyanig sa kanilang pamunuan, sapagkat they do not have to look far, they do not have to look far. Sapagkat ang ugat nito ay korupsyon. Marami ng iba't ibang ahensya ang nagpahayag. Yung US State Department, sinabi na yung korupsyon sa inyong bansa malala. And in a survey, I think released sometime October of this year, 97% Jade at Admare nagsasabi, di ba, na 97% ng Pilipinong sinurvey, talamak, garapal at lantaran ang kurakot at korupsyon. So how do they address the 97% na nagsasabing talamak, garapal at lantaran ng korupsyon? Destabilization din ba yan? Ang destabilization, they do not have to look far. It's right there. Kumakatok na nga sa tarangkahan ng Malacanang eh. Just go and check the affidavit of former DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Ano ang sinabi niya doon? A certain Yusek Traigib Olivar of DepEd represented to be himself to be the authorized representative of the Office of the President acting through the Office of the Executive Secretary. In doing so, ano na pala ng Yusek Traigib Olivar? He was able to bag 2.85 billion pesos of infrastructure projects in a record speed, according to Yusek Robert Bernardo. So, wag natin ipasa yung problema ng korupsyon dahil dito sa gawa-gawa at katang-isip at halusinasyon na destabilization. Opo, sa tingin po ninyo, Attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, dapat po ba itong seryosohin, itong post na ito ng ni Mon Tulfo, ng ating mga kababayan, o isa walang bahala dahil hindi po ito totoo? Wala, para sa akin, non-issue yan. Yung sinasabing A1, dalawa, A1, yan ba yung A1 na barbecue o steak sauce o A1? Yan ang credibility, yan ang reliance dyan. At please, stop using the AFP to intimidate people like me who expresses legitimate dissent. May karapatan ako bilang Pilipinong punahin ang kurap at kurakot na gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So huwag niyo kong seryosohin yan. I think it's meant to distract us Filipino people from the real issue, which is corruption. Pangalawa,
para hindi ma-encourage yung galit na mamamayang Pilipinong lumahok sa payapang pagtitipon na inorganisa ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. 3 araw po ito, 16, 17, 18, nakalathala naman yan sa pahayagan dyan sa Quirino or sa Luneta Grandstand. Opo, Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. So kumbaga, yung timing nung pagpapalabas nung mismong post na yon sa mangyayaring kilos protesta sa darating po na mga araw ay kumbaga parang nakikita nyo po bang konektado para matakot yung mga kababayan natin na lumabas at yung mga organizer na lumabas at ay pagsigawan yung kanilang galit laban po dito sa patuloy na korupsyon sa ating bansa? Absolutely, Admar. Nakita nila, natakot sila yung paglabas ng tao, iba't ibang grupo, iba't ibang lugar noong September 21. At nakita naman doon, wala namang destabilization doon. Meron lang talaga na nanggugulo at yan naman ay inaresto agad-agad ng Manila Police District. Around 200 yata arrests were made. At kita naman doon kung sinong naglutangan sa presinto yung mga pinupunduhan din ng mga party list ng Kongreso. Sila rin na nanggugulo to advance their personal or political interest. Pero yung kabuuan, payapa at nakita naman natin na yung mga sambayan ng Pilipino nagpahayag yung kanilang disgusto na grabe talaga ang korupsyon. Hindi, ulitin ko maganda yan. Sinabi ng Malacanang na pinatasan ang Armed Forces of the Philippines na mag-imbestiga, ay di mabuti, basta't ang atin lang panawagan at pakiusap at gabay sa kung sino man nag-iimbestiga, basta iparehas at ipatas lang ninyo. Huwag niyong laruin yung investigasyon. Alam niyo kung sinong matutumbok nila na cause ng destabilization? Aliado ng administrasyon, yung mga nangurakot, yung nagnakaw ng ating pera sa kaban ng ating bayan, yan ang imbestigahan nila, hindi yung nagpapahayag ng legitimate dissent katulad ko at maaari yung katulad ng mga ilang nasa listahan. Subalit again, I am not in a position to speak for them. Opo, and meron pong post dito si Congressman Pulong Duterte na isinama din doon sa naturang listahan at sinasabi niya na hindi na kailangan ng kudita o destabilisasyon itong kasalukuyang administrasyon, nasa self-destruction mode. Sa tingin niyo po ba, ganun din po ang inyong nakikita dito sa kasalukuyan po, Attorney? Admar, grabe kasi yung cover-up Hindi naman bobo, hindi naman tanga, hindi naman magbang, hindi naman stupido ang mamamayang Pilipino. Grabe cover-up Nasaan na yung ginawang poster boy ng corruption ni Senator Ping Lacson nung una siyang lumabas after ng privilege speech ni Senator Dante Marcoleta, nagbigay din siya ng kanyang sarili, hindi ba? Meron siyang isang kongresista na ginawang poster boy ng corruption. Ginawang poster boy ng flood control funds anomaly at ginawang poster boy ng ghost flood control projects. Yan yung 1st District Congressman ng Oriental Mindoro, yung Arnan Panaligan. I am not saying he's guilty, but he was the subject, the center of Senator Ping Lacson's privilege speech. In fact, he was made the poster boy. Sinabi niyan ni Senator Lacson na nagpunta yung sarili niyang team, naka-GPS pa, naka-drone pa, sinukat nila talaga doon sa distrito nung Arnan Panaligan. Nasaan na yun? ICI, nasaan na yun? Ngayon, dahil nakikita ng tao, linoloko nyo kaming patuloy, nagagalit. Sino ang ugat ng sa tingin ninyong instability na nararamdaman ngayon ng kasalukuyang administrasyong kanilang pinaglilingkuran? Hindi ba't sila rin? Nasaan na yung Alex Abilido? Ito, yung isa sa mga pinangalanan. In fact, ang taging pa nga rito, Flood Control King ng Legacy Construction Corporation. I'm not saying that this Mr. Alex Abilido is guilty of any wrongdoing, but he was among those named as top contractors. He was even tagged as the Flood Control King. Where is he now in the midst of all this so-called transparent and fair and impartial investigation? Cover up ito kaya nagagalit patuloy ang taong bayan. Opo, ngayong araw na ito ay muling babalik yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano pong basa ninyo matapos
Actually, yan kasi talaga yung nangyayari dyan. No? Puro sila cover up. Ayaw kasi nila na mapunta kay Romualdez. At kapag napunta yung kay Romualdez, malamang didiretso yun kay Pangulong BBM. Kasi siyempre siya yung bumiperma yan sa lahat ng budget na inilalabas. Lalong-lalo na dun sa GAA. So mga kababayan, kung ano ba yung masasabi nyo dito, ayan, please paki-comment down below sa inyong mga opinion, ayan, at kung ano yung mga reaction nyo, ayan, paki-subscribe na rin sa ating channel, ayan mga boss, at hanggang sa susunod nating mga video, ayan, maraming salamat.